Ayun. Tumawag ako sa motherboard kaso lang hindi wala siguro sila nagmonitor. O hindi pa maabot ang radyo natin. 11 milyas po. Higit. Milyahe ang motherboard. Ito, wala na pong hood ito. Tinanggal ko. Ayaw mga idol oh. Yun, sa bandang 300 po sila, 320 ang motherboard. Ngayon po mga idol, ang ating oras alas 2:40 po ng hapon. Andito naman tayo sa ibang payo mga idol. Dumayo po ako lang mag-isa. Ayun, SAL 8152 po ang number ng SAL. Binigyan po tayo ng linaw ngayong araw. Kaya ako medyo nakadayo ng medyo distansya mga idol. 8 milyas po ang motherboard. Pero ganun pa rin mga idol, pagdating ko dito walang apong. Nakahuli lang ako ng isang pirasong tulingan tapos isang pirasong dorado. Maliit pa. Di ko pala kasama si Buddy mga idol dahil mauna po siyang bumaba kaninang tanghali. Kami nahuli po ako dahil nag-ayos pa po kami ng generator, kaming dalawa ni Toto. Ngayon magkaiba po ang aming pinuntahan, dinayuhan. Dahil ito medyo kalmada na po. Thank you Lord, binigyan po tayo. Ngayon dahil wala mga idol, ako po tatakbo naman doon sa bandang 120-han, bandang este. Ang atin pong motherboard andun sa northwest. Tatakbo po tayo mga idol, mga 3 milyas na lang o 4. Kung wala tayo po iikot, uwi na tayo. Kung wala din tayong makita na payaw, sana makakita mga idol para mayroon naman akong mapaytimbang. Simula kaninang umaga, yan lang po ang huli ko kanina, napakita ko kaninang umaga. Ayan, samahan nyo naman ako mga idol. Update lang tayo pag makikita akong payaw at mayroong laman. A few moments later. Mga idol, ito na po. Pangalawang payaw na po natin ito. Nabutan simula ngayong hapon. Ganon pa rin, SAL 8148 po ang numero. Kaso ganun pa rin mga idol, walang laman. Nakakuha lang po tayo ng dalawang piyok. Medyo distansya na po ito sa motherboard, mga 11 milya siguro mga idol. Dahil ang distansya po sa isa yung nakita natin kanina unang nakita natin 3 milyas. Siguro mga 11 milyas na lahat patungong motherboard. Ngayon ikot naman tayo mga idol. Huling paghanap naman natin ito doon sa bandang norte. Tapos ikot tayo pauwi. Malayo na po tayong nabutan. Ganon pa rin, walang laman. Pero di pa rin tayo pawala ng pag-asa. Baka makakita tayo doon sa bandang norte. Sana makakita mga idol na may payaw din na may laman, para hindi naman ako mabukya sa pag-uwi ngayong hapon. Ayun, kukunin ko muna yung aking buya-buya. Nakabuya-buya pa ako ng isang buya-buya. Pero walang kumain. Pain po ako ng piyok, yung tinatawag naming piyok, pirit. Hapon na po. Yan ang araw sana makakita tayo. Tatakbo lang tayo ng 3 milyas na naman mga idol. Tapos kung wala, ayun, diretso po tayo uwi. Uwi tayo ng luhaan nito pag wala, kung makitang payaw na may laman. Ayun, kunin ko muna to. Ngayon mga idol, hindi po tayo natuloy sa yung banggit ko kanina na tumakbo tayo sa bandang norte. Ayan, ano ang makina ko mga idol?
Bigla pong ayun na umandar, tapos ayun hindi na umikot. Tiningnan ko, tinanggal ko ang hood, ay walang ano, siguro sa ilalim, siguro bali atang barbula dahil backfire po siya. Tapos ayun na, pag crank ko ayaw nang umikot. Ayun, tumawag ako sa motherboard, kaso lang hindi wala siguro sila nagmonitor o hindi pa maabot ang radyo natin. 11 milyas po, higit milyahe ang motherboard. Ito, wala na pong hood ito. Tinanggal ko, ayaw mga idol. Yun, nasa bandang 300 po sila, 320 ang motherboard. Paano na mga idol pag walang makarinig sa atin dito? Wala tayong makarescue. Tinawagan ko, walang sumasagot. Siguro hindi makaabot ang radyo o hindi sila nag-open yung sa motherboard. Nako, paano na to? Malayo pa naman. Tapos hindi ako tatali sa payaw, siguro ang agos pa to pupunta doon. Pero pagdating sa unahan, iba siguro yung agos naman, kaya doon sa motherboard pag galing ko kanina, ang agos iba din. Patungong southwest. Dito northwest siya. Mabuti sana kung ang agos hanggang doon ay northwest. Iba kasi ang agos dito kaysa doon sa motherboard mga idol. Pag naskad ko po ang tali dito sa payaw, baka lalo lang po akong lumayo. Kaya ito, susubukan ko muna tatawag. Kung ayaw pa rin sasagot, wala tayong ibang magawa. Siguro para medyo malapit-lapit lang, kahit 10 milya siguro, makaabot na siguro po ito ang ating radyo. Pero yung una naming gamit dito mga idol, abot pa ito ng 20. Pasa-pasa lang po. Ngayon walang sumasagot. Yan, subukan ko muna mga idol, baka mayroong makarinig sa atin. Ang ating pong oras mga idol, alas 4:16 po ng hapon. Mga malapit pong isang oras po tayong nag-monitor para ma-rescue po ako. Tawag-tawag sa motherboard. Ayun, sa wakas nasagutin ako mga idol ni Buddy. Buddy po ang nakasagot. Nakawin na pala siya doon sa motherboard galing Dayo. Kanina pumasok po ako sa mga lightbot sa Bantay Payag nito, sa area na ito, sa 18. Kaso lang walang sumasagot. Para sila lang sana ang tumawag doon sa aming motherboard. Dahil malayo, baka hindi kaabot ang aking signal. Buti na lang sagot ako ni Buddy mga idol. Pero mahina dahil 11 milyas po, 145 ang kanyang bearing patungo dito. Sabi niya siya daw ang pumunta dito o ang motherboard pa. Inisipan nila. Dahil kung motherboard ang pumunta dito mga idol, medyo matagalan po. Mga bandang alas 9 ng gabi pa po ako makuha dito, ma-rescue, dahil yung ibang mga kasama ko, ayun, dumayo din. Hindi naman sila mamonitor, basta mangisda dahil maingay ang makina, hindi na marinig. Tapos ang paglabigar naman dito, uwi sila sa motherboard mga bandang alas 7 na. Tapos pagpunta pa dito, mahina lang tumakbo ang motherboard. Pag alas 9, nako, gutom na ako yan mga idol. Buti na lang mga idol, nasagot ako. Importante, nalaman nila na andito ako. Bigay na po ako ng location. Ayan, 11 milyas daw, 11.45 milyahe po patungong dito, kung si Buddy ang pumunta dito, mga kalating oras mga idol, andito na siya. Kumpiyansa lang po ako mga idol. Tulad ng nasabi ko, ako lang po ang nag-isa, wala akong kasama na dumayo. Dahil alam mo, linaw kasi, linaw. Tapos hindi naman natin inasahan na ganito mangyari sa aking makina. Kaya nakapunta ako dito. Pagdating dito, malas ko lang mga idol na wala pang laman ng payaw. Tapos ayun, sira ang makina ko. Buti na lang hindi malayo sa payaw.
dyan sa Aribahan. Kaya nag-ano na lang ko para makatali palapit sa payaw. Ayun, hintayin lang natin mga idol. Baka mamaya kung pumunta dito, hindi naman natin siya pwedeng mamonitor kung siya ang pumunta dito dahil maingay po ang makina. Hintayin lang natin mga kalahating oras siguro. Andito na siya o isang oras, dandahan lang mo pagpatakbo. Ang importante mga idol ay pasalamat ako sa Panginoon na narinig nila ako. Dahil malayo po, mahina po ang kanilang signal sa radyo. Lalo na yung bis namin mga idol dahil palagi pong lubat ang batere. Alam naman solar lang ang inasahang magkapagkarga po ng batere. Ngayong araw lang po ang nagpakita ang araw. Kahapon, kaninang umaga. Ulan, nakita nyo kaninang umaga pag update natin, nakakaputi po tayo. Dahil malakas po ang ulan mga idol. At ang kanila ding mga radyo ng aking mga kasama, lipod palaging bukas. At ang iba naman mahina ang signal dahil hindi nila palagi nilinisan. Pag signal check po namin patungong laot, amin apat lang po ang radyo na medyo malakas ang signal sa akin kabady at yung isang kasama ko katoto. Dahil palagi pong nalisa ang iba, inasin-asin na. Ayun, medyo mahina. Kaya buti na lang mga idol, nasagot po ako at salamat ako sa Panginoon nga mayroon nakarinig sa akin. Ayan, update lang tayo mamaya mga idol. Baka si Buddy makapunta dito. Ayun mga idol, pinirsa ko po na umikot na siya. Pero naging neutral siya oh. Yan, dito sa ayun. Ikutin ko sa ito. O doon sa join, wala. Hindi umikot. Dito parang nang-neutral siya, bearing siguro mga idol. Yan, pinirsa ko, nilagyan ko ng tools. Narinig nyo, mayroong tiro, tanggal po yung kanyang bolt sa yung sa extension niya. Yun ang kinain. Tapos pag maka-rescue sila sa akin ngayon, umikot pa ito, tatalian ko na lang mga idol para kung hilahin ako hindi yan umikot. Yan, balik ko na lang po itong takip sa cylinder head. Tinignan ko dito, baka nabali ang barbula. Wala, okay naman. Baka may paraan pa. Kaya tinanggal ko dito. Wala tayong reserva mga idol. Buti na lang kung konti lang ang damage. Ikukuha lang tayo ng ibang gear doon sa mga junk na makina. Pero kung malaki, nako, paano nang bali natin ito? Yan, tatalian ko na lang para pag hihilahin ako hindi umikot mga idol. Ayan po, may narinig na po tayong andar ng service bot. Baka si Buddy ang sumundo sa akin mga idol. Parang layo ata. Parang galing po dito sa bandang norte. Ayun, andyan pala. Bandang norte siya. Malapit na. Ayan, thank you. Ayun. Thank you Lord. Tapos tatanggalin na lang natin yung tali natin sa payaw mga idol. Para po paglapit ni Buddy hilak agad. So ngayon mga idol, andito na po si Buddy. Siya po ang nag-rescue sa atin. 12 milyas pala mga idol ang mula na galing doon sa motherboard. Ang pushing po ko po na 11.45 kahapon lang. Tapos galing siya doon sa motherboard, kinarga niya pong aking pinasang posisyon, location 12 milyas po ang motherboard. Yan. Thank you mga idol, na-rescue mo tayo. Siguro hindi naman siguro abot na alas 9 ng gabi tulad ng nabanggit ko kanina na pag alas 9 ng gabi pa tayo ma-rescue siguro pas mo po ang ating ayun, pinalamig mo na yung makina niya para sa ready to hilanay. Yan, thank you Lord. Andito na si Buddy.
ito, nahila na po ako ni Buddy, na-rescue ko. Si Buddy po ang sumundo sa akin. Kaya pala kanina matagal po silang nakasagot mga idol dahil ang narinig po ako doon sa Manderbot sa base namin, pero hindi sila maka-reply. Dahil lobat, tulad na sabi ko kanina, nasa supply ng kuryente, solar lang. Ayan, lobat daw yung sabi ni Buddy. Buti pag kakarating lang ni Buddy, dahil umuwi siya, naghatid yung kanyang huli. Nakahuli po siya ng 3 fighter o mga tuna na ating gis to 15 kilos, tapos isang banyera daw. Buti nakauwi siya dahil ang kanyang ginamit ang kanyang radyo, yung kanyang handset. Yan ang sinabi ko kanina mga idol, na yung malakas na signal dito na radyo ang amin lang ni Buddy. Yan ang kanyang ginagamit kanina. Kami po ay nakausap sa radyo. Ayan, si Kapitan narinig niya ang ano ko, kaso pag sumagot siya ayun, ma-off ang kanyang radyo dahil lobat. Ayan, thank you Lord mga idol, na-rescue po ako. Nagsimula po akong hinila ni Buddy alas 5:03 ng ayong hapon. Siguro kung abutan tayo ng gabi doon pagdating natin sa Manderbot, mga 1 oras ko no, siguro na pinaka ano na isang oras mga alas 6:30 siguro. Hindi pa masyado gutom tayo. Ayan, ulitin ko, thank you Lord, at thank you din sa inyong lahat mga idol sa pagtulong nyo. Siguro nagdasal din kayo para sa amin dito sa laot. Kami po ay may gabayan po palagi ng Panginoon. Ganon din sa inyong lahat, sa inyong mga idol. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong pagsuporta, sa inyong pagsubaybay palagi. Ako din nagdasal para sa inyo, para dahil tinulungan nyo po ako. Diyos na lang po ang bahalang gumanti sa inyo. Ayan, update lang tayo pag punta na tayo doon. Dahil silipin ko muna yung viewin na aking tinalian para hindi umikot. Kita nyo kanina, tinalian ko na lang dahil nag-neutral po. Ayan, okay lang pala. Yung ating radio, atin na lang i-off na lang natin. Doon lang tayo mag-monitor sa medyo malapit na dahil hindi naman natin marinig ang ingay ng makina. Yan, napakalaking tulong talaga ito itong radyo mga idol. Kaya itong radyo ko pag dating sa Manderbot, linisan ko po ito para hindi kakalawangin yung antena. Yan, kita nyo, ako po ang pinakaunang may handset dito sa Manderbot o sa service boat, pero hindi kayo nakakita ng mga kalawang-kalawang. Ayan, tingnan nyo. Lagi po ko itong linagyan ng oil, yung antena o para hindi makakalawangin. Kung tingnan yung ibang mga radyo, ang huli lang sa akin mga idol, mga kasama ko, pinabayaan na lang nila. Kita nyo dito, may kalawang na, pati yung antena. Sa akin, alagang-alaga po ito. Dahil ito po ang tutulong sa akin. Ayun, gamit din. At sa ibang panahon din marami na itong business na nakatulong sa akin, tulad ng pagpunito ng yung unang nakaraang taon. Yung kasama ko pa si Idol Renny Boy. Shout out pala kay Idol Renny Boy. Nakatulong din ito. Yung nasunog siya alas 3 po ng madaling araw, nasunog siya. Ako lang po ang nag-open ng radyo at ako lang din po ang naka-rescue sa kanya alas 3 ng madaling araw. Ang iba hindi. Di naman pinagmaliit ko sila, pero pagdating dito sa radyo, ako po ang laging aktibo mga idol, dahil ako po ang laging ayos-ayos sa mga kasama ko, tag-program ako lahat, kaya ako ang palaging nag-update. Dan ito pa pala ang aming channel, kita nyo, number 5 lang po kami nagtambay. Tapos itong number 18 naman, kanina yan, pumasok po ako sa bahay ng mga lightboat, pero walang nakarinig. Siguro distansya lang po ang aming na lokasyonan.
ating speed pala mga idol na hinila tayo ni Buddy. 9.4 po ang speed. Tapos 9 millas 9.62 64 miles. Ayan, malakas po ang paghila ni Buddy mga idol. So ngayon mga idol, andito na po tayo sa Motherboard. Ayan, sakto po, alas 6:30, 1 oras at kalahati po ang paghila ni Buddy. Ayan, thank you Lord. Karating din tayo mga idol. Alas 6:32 po ng gabi. 1 oras at higit kalahati is yun, ito na, umilaw na din ang motherboard mga idol dahil kanina po inayos namin ang generator, kaso lang ako ang minamalas. So hindi naman masyadong malas mga idol dahil at ito na-rescue na po tayo. Yan, thank you Lord. A few moments later. So ito na po mga idol, naayos na po natin ang ating makina. Buti na lang ako, tinulungan ako ni Idol B-Boy. Ito pala ang kanyang diferensya mga idol, oh. Bipok. Yun, natanggal. Pag backfire, natanggal po. Ayan. Sabi ni Kapitan, tinatanggal na balik yung barbula. Oh, yung unang sabi ko, barbula, baka barbula. Ayun, buti na lang mayroon po tayong reserba ng mga makina natin na natapon sa dagat, kinuha nating mga gear. Ito, pinalitan na lang, oh. Dahil medyo na ito, tingnan yung gear, oh. May crack na. Yun, madali lang. Okay na po ito mga idol. Thank you pala kay Idol B-Boy at sa mga kasama ko dito na mga kasama kong mga mirror. Siyempre thank you ni Buddy ko. Oh, ito si Emilia sa kanyang pinuntahan na hinila po ako 1 oras at kalahati bago tayo nakarating dito. Ayan, balik ko na sa motherboard, sa service po mga idol. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Magandang gabi po sa inyong lahat.